Napaganda ang ating pag-uusapan na paksa sa pagkakataong ito. It's about disarming fear. Yung alisan natin ng bisa ng takot sa ating mga buhay. Alam po ninyo mga kapatid at mga kaibigan ay meron po tayong eksperyensya lagi sa ating tungkol po sa takot. Sa isang pagkakataon o sa iba pang mga pagkakataon ay nararanasan natin dito. Ito, na mayroon pong mga bagay o mga tao na ating kinakatakutan na kung hindi po ito mapigil o hindi po ito maapula, ay maaaring ito'y lulubha at maging extreme fear po ito, maging phobia. At sabi ng Biblia ay ito po ay maging isang espiritu yan na kakapit sa atin at ito po ay magbibigay o magdudulot ng hindi magagandang bunga at resulta sa ating mga buhay. Itong takot na ito, kailangan na mawalan ng bisa sa ating mga buhay. Dahil ang epekto nito ay sabi ng banal na kasulatan. Let me read to you 1 John chapter 4 verse 18. There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love. Maganda po yung sinasabi ng salita ng Diyos dito, na babala, na sabi po dito, fear has torment. Itong takot na ito ay nagbibigay ng pagkatuliro, pagkaaburido ng ating kaisipan. Kapag hindi po ito napigilan o hindi po ito nakitil sa ating pong mga damdamin, ay maaaring ito'y magbigay ng kabalisahan sa atin. It torments our mind. Kapag meron pong ganito na nararanasan po natin dito po sa ating kaisipan, ay lagi po tayong nababalisa. Dahil meron po tayong kinakatakutan. At halos walang kapayapaan kapag natutuliro po tayo. Nababalisa po tayo. At nawawalan po tayo ng rest o kapahingaan. Na halos hindi tayo makatulog dahil sa mga takot po na ating pong nararanasan o nadadama. At marami pong mga klase ng takot. Isa't isa sa atin ay maaring madama sa ating damdamin. Kagaya po yung takot sa tubig, takot sa dilim, takot sa liwanag, takot sa matataas na lugar. O yung takot po na sumakay ng eroplano. Meron ding takot na kapag nakakita po tayo ng doktor ay natatakot na tayo. O kaya nakakita po tayo ng pulis ay bigla na lang natatakot tayo. Iba't iba po yung takot na maaring kakapit sa bawat isa sa atin. Meron din po yung natatakot po tayo sa ating kinabukasan na para bang walang katiyakan ang ating nakikita sa ating kinabukasan. O dili kaya yung mga dumarating na mga responsibilidad na ayaw natin na magkaroon pa ng karagdagang responsibilidad natin. Kaya makikita po natin mga kapatid at mga kaibigan na napakarami pong mga takot na maaring kumapit po sa ating damdamin. Na kailangan ito ay iwaksi po natin. It brings torment into our minds. Na kapag ang ating kaisipan ay nababalisa at natutuliro, ay ito po ay nagdudulot sa atin ng kawalan ng kapayapaan at katiwasayan sa ating mga kaisipan at umiepekto po sa iba't ibang larangan ng ating buhay. Ganon din na yung takot, pinaparalisa niya yung ating pananampalataya. Na yung pananampalataya po natin ay hindi makakilos, hindi makagalaw, hindi po ito epekto habang may kahalo po itong takot. Yung takot po ang siyang magpaparalisa sa ating pananampalataya. It negates our faith. Meron po kasi sayan dito sa Mark chapter 4. Now when they had left the multitude, they took him along in this boat as he was. Jesus was with the disciples in this instance. And other little boats were also with him. And a great windstorm arose, and the waves hit into the boat, so that it was already filling. But he was in the stern, asleep on a pillow, and they awake him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Then he arose and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And he said to them, Why are you so fearful? How is it that you have no faith? And they feared exceedingly and said to one another, Who can do this, that even the wind and the sea obey him? Narito po ang mga alagad ng ating Panginoon na sila po ay pumunta po sa gitna ng dagat.
Sila po'y naglakbay at sila po'y nakatagpo ng napakalakas na bagyo o napakalakas na hangin. At dito natin maunawaan na kapag may takot sa ating puso ay hindi po obra yung pananampalataya na meron tayo. Hindi tayo maaaring makapagtiwala sa ating Panginoon. Hindi tayo maaaring makapagtiwala sa sinasabi ng salita ng Diyos. That's why fear negates faith. Paralisahin niya ang ating pananampalataya. At itong takot na ito ay maaaring limitahan tayo sa ating mga kakayahan. Dahil po sa ating takot kung minsan na hindi na tayo maaaring gumawa ng isang gawain dahil natatakot tayo na baka ito ay papalpak. Hindi na tayo maaaring makihalubilo sa maraming tao, lalo lang kung negosyante ka. Kung hindi ka makihalubilo sa maraming tao, maaaring ang negosyo mo ay malulugi. Dahil sa takot ng tao, meron din yung takot sa tao, yung sinasabing hiya. Na kaya ka nahihiya ay natatakot ka na makihalubilo sa maraming tao. Na kaya ito po ay humahadlang sa ating paggamit ng ating abilidad. At alam natin, yung ating mga abilidad ay siyang ating puhunan para tayo po ay sumagana, tayo po ay yumaman at maging matagumpay sa buhay. Ngunit kapag may takot na po tayo ay nalilimitahan ang ating paggamit ng ating abilidad because of this fear that is in us. Na kapag dumating dito ay hindi na tayo magprogreso, kundi ang mangyayari ay pabagsak na yung ating buhay. When we are fearing so many things, halimbawa sa pagninegosyo, kung natatakot ka sa eroplano, paano ka makapaglakbay sa malayo? Kaya makikita po natin itong epekto ng takot ay napakatindi na maaring ito ay patigilin niya yung mga pagprogreso natin sa ating buhay. Na kailangan itong takot na ito ay may disarmahan. Kailangan po na ito mapawalang bisa sa ating pong mga damdamin because anytime, fear can creep into our feelings. Ngunit kung meron po tayong ganitong determinasyon na kailangan na kitilin natin ang takot sa ating mga damdamin para sa ganon ay makapagpatuloy po tayo sa pagprogreso sa ating buhay. Tinitiyak ko sa inyo mga kapatid at mga kaibigan, mas maganda pa ating mga pag-asa na tayo po'y makasulong at matamo ang mga katagumpayan na nakalaan sa atin sa pamagitan po ng ating pananalig, pagsusumikap at kagandahan ng ating kaisipan. Gusto ng ating Panginoon na sinasabi niya dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 6. Basahin ko po itong talatang ito. Tungkol po sa kay Timoteo. Alam po ninyo si Timoteo ay isang kabataan na dahil sa kanyang kabataan ay nakangamba siya, natatakot siya na baka hindi siya maging epektibo sa kanyang pagpapastor sa mga matatanda. Kaya in-encourage po siya ni Pablo dito. Nasabi po ni Pablo sa kanya ay dito po sa 2 Timothy chapter 1 verse 6 to 7. Sabi ni Pablo kay Timoteo, "Therefore I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands." Meron pong kakayahan si Pablo na kapag hindi po niya na-check ang kanyang takot ay maaring itong kakayahan na ito, itong kaloob na ito ay hindi lilitaw. Dahil sabi ko nga kanina, yung takot ay pipigil sa ating mga abilidad, sa ating mga talento. Na kaya sabi ni Pablo kay Timoteo dito sa verse 7, "For God has not given us the spirit of fear." Hindi po espiritu ng takot ang bigay ng Diyos. Hindi po galing sa Diyos ang takot. Kundi ang nanggaling sa Diyos ay but the spirit of power, of love, and of sound mind. Ito po yung galing sa Diyos. Na siya ring mag-overcome ng ating takot sa ating mga puso. Na ito pong takot na ito ay kailangan po na mawala sa atin. At dapat na tanggapin natin itong handog ng ating Panginoong Diyos, ating life's turning point, na siya ay nagbibigay sa atin ng spirit of power, yung kapangyarihan na galing sa Diyos, ay kanyang aalisin itong takot sa ating puso. Ganon din yung kanyang pag-ibig. Sa binasa kong talata kanina ay sabi doon sa 1 John chapter 4 verse 18, "Love cast out fear." Ang pag-ibig ng Diyos sa ating puso ay aalisin niya lahat ng pangangamba natin at takot natin na taglay natin sa ating damdamin. Isa pa po ay yung spirit of sound mind, yung matiwasay na kaisipan na bigay ng ating Diyos. Kapag meron tayong ganito na galing sa Diyos ay nakatitiyak po tayo na
mapagtagumpayan po natin ang lahat ng mga hamon na dumarating na walang pangangamba at takot. Dahil ito rin yung payo ng ating Panginoon kay Joshua when they were about to enter the promised land. Nasabi ng Panginoon kay Joshua dito po sa Joshua chapter 1, "No man shall be able to stand before you all the days of your life." Ito po ang pinapatiyak ng Panginoon kay Joshua. Walang sino mang tao ang maaring tumindig na laban sa iyo sa lahat ng panahon, sa lahat ng araw ng iyong buhay. "As I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you. Be strong and be of good courage. For to these people you shall divide as an inheritance the land which I swore to their fathers to give them." Sabi ng Panginoon dito kay Joshua, "Be strong and of good courage." At sa verse 7, "Only be strong and be courageous, that you may observe to do according to the law which Moses my servant commanded you, and do not turn from it to the right or to the left, that you may prosper wherever you go." Ito po yung payo ng Diyos kay Joshua. Na sa kanyang pagharap ng malaking hamon ng kanyang buhay, na sila na po'y pupunta doon sa lupa ng pangako, at marami po silang haharapin ng mga digmaan doon, mga labanan doon. Ang katotohanan ay sabi nila nung nanggaling po sila sa pag-iispyan ng lupain, ay sabi nila mga higante ang mga tao doon. Na kaya sa kanilang pagpasok doon sa lupa ng pangako ay marami pong mga labanan na kanilang masasagupa. And yet the Lord is assuring them, "Be strong and be of good courage, for I have given you this land." Kapag kasama natin ang ating Panginoon, ang lagi po nating ibinabandila dito na ating life's turning point, dito po tayo nagkakaroon ng katiyakan. Nakagaya ni Joshua ay kasama niya ang Diyos, na walang dapat ikatakot. Nakagaya po yung sabi ni David dito sa kanyang awitin, dito po sa Psalm 23, at napakaganda yung sinabi ni David dito sa Psalm 23, "Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me." Kahit na ako ay maglalakbay dito po sa ilang ng kamatayan, hindi ako natatakot dahil kasama kita, Panginoon. Ang iyong tungkod at yung pamalo ay siyang magtataboy ng aking kaaway. Yun po ang sabi ni David. Ang napakagandang kapahayagan nito na kung kasama po natin ang Diyos sa ating mga buhay, kapag tinanggap natin ang Panginoon sa ating mga buhay, sa ating puso, darating po ang Espiritu ng Diyos, maging kasama ninyo lagi. At sino kaya ang maaring makadaig sa atin kung kasama natin ang Diyos? Sa pagkakataong ito, kapag siya po ay tinanggap natin sa ating mga puso, tinitiyak ko sa inyo na sa lahat ng hamon na harapin ninyo, maging matagumpay ang bawat isa sa inyo. Panalangin ko po sa inyo, mga kapatid at kaibigan, ang biyaya at himala ng Diyos ay sumainyo lagi sa pamagitan ng kanyang pagmamahal na laging sumusubaybay sa bawat isa.